Tinanggap ko yung imbitasyon nyo dito. Dahil wala naman akong tinatago. Eh, sige lang. Tanongin nyo ako kahit ano. Alam mo, hinahangaan ko yung loyalty mo, Georgina. I'm sure na-appreciate ka naman ng mga amo mo, no? Hindi mo ginawa na tamang trabaho mo! Pumalma ka! Stupid! Look at me. You should be very grateful that I'm even giving you a second chance. Alam mo, naalala ko tuloy yung kwento ng tatay ko sa akin tungkol sa isang aso na loyal sa amo niya. Kahit anong sabihin ng master, sinusunod ng aso. Kapag inutos ng amo na attack, aatakihin at kakagatin ng aso yung kaaway ng amo niya. Akala ng aso tama yung ginagawa niya eh. Kasi syempre, lubos yung tiwala niya dun sa amo niya. Pero isang araw, may nakagat na iba yung aso at nagsumbong din sa amo niya. Alam mo kung anong ginawa ng amo? Nagalit siya dun sa aso. At pinukpok niya ng kahoy yung ulo ng aso hanggang sa mamatay na to. Kawawa, no? Di ako aso! Kalma lang, Georgina. Wala akong sinasabing ganyan. Pero alam mo naman na patay na yung dalawang loyal na tauhan ng mga Victor, hindi ba? Si Argus, si Vergel, wala na sila. Ikaw na lang ang natitirang nakakaalam kung ano talaga yung tunay na nangyari sa sunog sa Riles. Kaya ano sa tingin mo ang gagawin sa'yo ng mga Victor? Unahan mo na sila, Georgina. Sabihin mo lahat ng nalalaman mo at poprotektahan ka namin laban sa mga Victor. Huwag mo nang hintayin na burahin ka rin nila sa mundong ito. Pag nakulong sila, maaabsuelto ka. Huwag kang matakot. Sabihin mo na lahat ng nalalaman mo. May nakalagay ba na sign sa noo ko na uto-uto? Huwag niyong gawing panakot sa akin yung pagkamatay ni Argus at Vergel. Dahil kasalanan nila yun. Nagpataasan sila ng ihi, kaya nagpatayan sila. Dahil yan ang gustong palabasin sa'yo ng mga Victor. Yan ang gusto mong sabihin dahil desperada ka na laban sa mga Victor. Hindi ako magpapagamit sa inyo. Kaya, tigilan nyo na ako. Nandyan yung number ko. Baka sakaling magbago yung isip mo. Sa iba mo na lang ibigay. Dahil hindi ko kailangan yan. Kunin mo na, itabi mo lang. Ano ba? Tigilan mo nga ako. Sige na, tanggapin mo na. Ang kulit mo? Ano? May mga tanong pa ba kayo sa akin? Tapusin na natin to para makalayas na ako dito. Si Son, ako na maghahatid sa kanya sa interrogation room. Tara. Paano ba to, attorney? Nagmamatigas talaga yung Georgina na yan. Huwag kang mawala ng pag-asa. Nagsisimula pa lang ang laban. Oo, ma'am. Walang sinabi si Georgina. Sigurado ka? Were you there the whole time?
Baka naman may sinabi siya na hindi mo narinig. Eh, hindi naman po ako nawala sa tabi ni Georgina habang ini-interrogate siya ng mga kasama kong investigador. Wala din siyang kinantanong-tanongin siya tungkol dun sa sunog sa Riles. Maski nga nung kinausap siya nung Maying tsaka nung attorney, wala rin siyang sinabi. What? What do you mean? Nagkita sila? Opo, ma'am. Yun lang. May inabot na calling card yung abogado ni Maying kay Georgina. Hindi ko na alam kung nagkakontakan na sila. Ubus na ang tiwala ko kay Georgina. Gusto niyong turuan ko ng leksyon, boss? Hindi na yung matuturuan. You can't teach old dogs new tricks. Anong gusto niyong gawin ko? Put her down. Don't you dare look at me na parang hindi mo alam kung anong ginawa mo. Hindi ka na talaga mapagkakatiwalaan. Oof, oof. Naisampa ko na yung reklamo natin laban sa ospital. Alam naman natin kung anong magiging depensa nila eh. Pero hindi nila maipagkakaila na may negligence na nangyari kaya inabot ng 3 taon. Nakakulong ka doon nang hindi alam ng pamilya mo. Pero gaya nga ng sabi ninyo, mahirap idikit yung pangalan ng mga Victor sa kaso na to. Biktima ng mga Victor ang buong Riles. Kailangan may managot din doon. Dadating tayo dyan, ha? Tiwala lang tayo kay attorney. Excuse me. Hello? Hello? Sino to? Attorney, may problema ho ba? Eh, hindi naman nagsasalita eh. Prank call. Tawag mo yun. Hello? Bumalik ka dito! Maling tinawag ng mga Victor na aso yun, ha? May sa pusa. Ano yun? Ano yung ingay na yun? Nakatakas po si Georgina, ma'am. What? Find her. And I want you to bring me her lifeless body. Gusto ko makasiguro na hindi na magsasalita maski ang bangkay niya. Yes, ma'am. Tara! Hindi pa rin ako nawawalan ng pag-asa na makakakuha tayo ng witness na tutulong sa kaso ninyo.
Sagutin mo na, bilis! Ikaw na naman. Alam mo ba na ang mga prank call can be constituted as harassment? Hello, attorney. Si Georgina to. Georgina? Tulungan mo ako. Sasabihin ko na lahat ng mga kasamaan ng mga Victor. Pero tulungan mo muna ako makatakas sa kanila. Papatayin na nila ako. Nasaan ka? Nakatakas ako sa mansyon. Pero inahabol nila ako ngayon. May plano ako. Hello? Maghanap ka ng lugar na ligtas ka. Ha, magtago ka tapos i-text mo sa number na to kung saan yon. Pupuntahan kita doon. Bilisan niyo lang. Baka maabutan nila ako. Kailangan na natin ng tulong ng mga pulis. Sandali, tatawag na ako. Wag, attorney, wag. Kinausap ako ni Maestro, may mga tao doon yung mga Victor. Ngayon, pag napagsumbong tayo sa maling tao, mapapahamak lalo si Georgina. Eh, pero Kidlat, matapang lang ako. Eh, kahit gustuhin ko, hindi ko kayang ipagtanggol ng physically yung witness natin. Attorney, ako, kaya ko. Anak, teka. Susuong ka na naman sa panganib. Ma, magtiwala ka sa akin, kaya ko. Kaya namin ang kaibigan ko. Gagawin namin ang lahat para iligtas na magiging witness natin. Stupido! Sorry po. Sinuyod na namin ang lahat ng pwedeng puntahan ni Georgina. Pero wala po talaga kami makita. Pasensya na po, boss. Pasensya? Yan lang ang sasabihin nyo? Salamat ka, may silbi ka pa sa akin. Dahil kung hindi, sinama na kita sa kanila! Mong isipin na may sapusa ka. Pangalawa mo na to. Yung pangatlong hindi na bubuhayin. Tanda mo. O, boss. Salamat po. Last warning mo na to. Naiintindihan mo pa kami. Opo, boss. Matas. Akala ko kung anong nangyayari sa'yo. Kidlat, nasaktan ka ba? Ano nangyari? Nahanap mo ba si Georgina? Kilala ko kayo ah. Mga tauhan kayo ni Scarlett. At kayo ang nagpasunod ng Riles? Mga walang iya kayo? Ah! Ano to ibabalita mo tungkol sa... Anak! Ay! Tawarin po sa mga kasalanang nagawa ko. Hindi ko po gusto maging masamang tao. Nagsisisi na ako. I'm sorry po. Sana mapatawad niyo po ako.
ang kapatawaran ay binibigay sa mga taong nagsisisi. At yun ay nakita namin sa iyo. Naniniwala ako, mula ngayon, gagawa ka na ng tama. Salamat po. Huwag kang matakot. Nasa panig mong kabutihan. Under ka sa mga Victor, di ba? Bakit bumaliktad ka na sa mga Victor? Totoo bang sa mga taga-release ka na pumapanig? Pasensya na ho kayo. Pero nandito ho kami para magbigay ng statement sa mga pulis at sa mga pulis lamang. Ang masisigurado ko lang sa inyo, lalabas ang katotohanan tungkol sa pagkasunog ng Riles 3 taon ang nakararaan. You can all go to hell! Mom! What's happening? Hey! Mom! Malapit na ang katapusan natin. At malapit nang ilabas ni Georgina ang lahat ng alam niya. And we can't do anything about it. Nasa ba kasi yung daddy mo? He's supposed to help us with this. I don't know, he's somewhere in the office, I think. What's important is you're gonna leave now with Darwin, okay? You have to be somewhere safe, Mom. Come on. Hindi ako aalis na parang asong nabagang buntot. But Mom, you have to go now. Don't you dare force me to leave! Hindi ako magpapatalo sa mga taga-Riles na yan. Kahit ano pag sabihin nila laban sa akin. No! Totoo pong si Scarlett Victor ang nag-utos ipasunog ang Riles. Nandun po ako nang utusan niya si Berhel. Berhel San Diego po. Yung namatay sa kulungan? Pinalabas po nila na galing sa away ng gang yung sunog. Pero ang totoo, sadya po yun. Pinalagyan po nila ng gasolina yung mga bahay para mabilis kumalat yung mga apoy. Bakit nila pinasunog ang Riles? Huwag ka matakot. Sabihin mo na lahat. Gusto nilang maging desperado yung mga taga-Riles na magpabayad kapalit ng mga lupa nila. Para matuloy yung project ng mga Victor. Ang Golden Truck City. Tama yung hinala natin. Dahil sa kasakiman ng mga Victor na yan, hindi lang mga bahay ang nasira. Pati mga buhay at pamilya ang nawasak. Kaya dapat lang sa Scarlett na yan makulong. Hulihin niyo na siya bago pa siya makatakas.